At para sa ating mga balita, US, tuluyan ng pinabayaan ang Russia at Ukraine at bansang Israel. Pinagbabantaan ang Qatar. Pero bago natin umpisahan ang ating mga balita, mangyari po lamang na i-like ang video ito para sa patuloy na paghahatid natin ng ating mga updates mula sa loob at labas ng bansa. Malaking tulong po ang inyong like para sa aming mga content creator. Maraming salamat po mga kababayan. Tuluyan na ngang tinapos ng Estados Unidos ang pakikialam nito sa away ng mga bansang Russia at Ukraine. Yan ang kinumpirma ng spokeswoman ng White House sa isang press briefing noong Huwebes, Mayo 1. Sinabi ng White House na hindi na ito mamamagitan pa sa Russia at sa Ukraine at sa halip ay nanawagan ito sa dalawang bansa na sila mismo ang dapat na mag-usap para tapusin ang kanilang gulo. Hindi talaga ako naniniwala na meron kahit sinong tao sa 8 bilyong tao sa buong mundo na kayang maisakatuparan ang kasunduang ito maliban kay Donald J. Trump. Kapag sinabi kong kasunduan, ang ibig kong sabihin ay ang mapakilos ang magkabilang panig na mahikayat na mag-usap tungkol sa kapayapaan. Pero nasa mga Ruso at mga Ukrainian na ngayon ang desisyon. Dahil alam na ng bawat panig kung ano ang mga kondisyon ng isa't isa para sa kapayapaan. Nasa kanila na kung paano sila magkakasundo at tatapusin ang brutal na labang ito. Hindi ito umaabante, Brett. At mukhang hindi na talaga ito matatapos sa lalong madaling panahon. Matatandaan na noong nakaraang buwan, nagbabala na rin si Secretary of the State Marco Rubio na hindi magpapatuloy ang Estados Unidos sa mga pagsisikap nito na mamagitan para sa dalawang bansa. Sinabi niya na gagawin lang ng Amerika kung ano lang ang kanilang makakaya at tutulong lamang kapag handa na ang dalawang bansa na pag-usapan ang kapayapaan. Noong Huwebes ng gabi sa isang panayam sa Fox News, sinabi ni Rubio na hindi naman daw ito giyera ng Estados Unidos. At sinabi na mas mahalaga ang nangyayari sa China pagdating sa kinabukasan ng mundo. Kailangan nating malaman agad, ibig kong sabihin ay mga ilang araw kaya. Talaga bang kayang tapusin ito sa loob ng ilang linggo? Kung oo, sasali tayo. Kung hindi, marami pa tayong ibang prioridad na dapat pagtuunan ng pansin. Sa tingin ko, mahalagang ipaalala sa lahat na ang digmaan sa Ukraine ay isang nakakatakot na bagay. Pero hindi naman ito giyera ng Amerika. Hindi tayo ang nagsimula nito. Sa loob ng huling 3 taon, tumutulong na ang Estados Unidos sa Ukraine, at gusto rin namin na matapos na ito. Ayon sa US State Department, kailangan umano ng Russia at Ukraine na magpakita ng konkretong mga panukala para sa ikatatapos ng gerang ito. Pero para sa US, nais nila na mag-iba na ng diskarte kung papaanong tutulong sa peace talks. Ibig sabihin, tutulong pa rin ang US kahit papaano, pero hindi na katulad ng dati na magpapadala sila ng delegado sa ibang bansa o lilipat sa ibang bansa para lang mamagitan sa Russia at Ukraine. Mag-iiba na kami ng paraan kung paano kami tutulong dito. Hindi na kami magiging tagapamagitan. Sinabi ko na yan noong Martes. Ibig sabihin, bagaman tutulong pa rin kami at gagawin ang aming makakaya, pero hindi na kami basta-basta lilipad kung saan-saan para lang maging mediator sa mga pagpupulong. Nasa dalawang bansa na ngayon ang bola. Ngayon ang tamang panahon para ipakita nila at bumuo sila ng sarili nilang mga konkretong ideya kung paano tatapusin ang gulong ito. Nasa kanila na ang desisyon. Ang pag-ayaw ng US sa pakikialam sa peace talks ay nangyari matapos mapirmahan ang pinakahihintay na US-Ukraine mineral deal noong April 30. Ang mineral deal ay isang kasunduan kung saan nagdesisyon ang US at ang Ukraine na maghahati sa kita mula sa bentahan ng titanium, uranium, lithium at copper. Mga mineral na mahalaga sa mga industriya ng depensa, enerhiya at teknolohiya. Itinuturing na rare earth mineral na matatagpuan sa Ukraine. Ang kikitain dito ay ilalagay daw sa isang joint fund na hahatiin ng pantay o 50-50 sa pagitan ng dalawang bansa. Bahagi ng pondong ito ay ilalaan para sa muling pagbangon ng Ukraine na winasak ng digmaan. Wala sa kasunduan na kailangang bayaran ng Ukraine ang mga tulong pinansyal at armas na ibinigay ng US sa kanila sa gitna ng gera. Pero binibigyan nito ng access ang Amerika para minahin ang mga nasabing likas na yaman sa teritoryo ng Ukraine. Matapos mapirmahan ang kasunduan, pinayagan ni Trump ang delivery ng unang batch ng mga armas papuntang Ukraine. Ayon sa ulat, ipinaalam na ng administrasyon ni Donald Trump sa Kongreso na magpapadala ang US ng $50 million na halaga ng mga armas para sa depensa ng Ukraine.
Sa kasong ito, papayagan ng State Department ang isang American arms company na direktang magbenta ng kagamitang pandepensa sa isang banyagang mamimili, partikular sa Ukraine, nang hindi na kailangang dumaan pa sa Foreign Military Sales Program ng Pentagon. Batay sa mga ulat, nagdesisyon ang Amerika na wag nang makialam sa gulo matapos tanggihan ni Russian President Vladimir Putin ang isang proposal na iniharap ni Trump, kung saan sinasabi na hindi kikilalanin ng international community ang mga teritoryong sinakop ng Russia sa Ukraine. Hindi ito matanggap ng Russia, lalo na't 20% na ng teritoryo ng Ukraine ang nasasakop na nila. Wala rin daw umanong ibinibigay na garantiya ang nasabing proposal ni Trump na mapapatalsik si Zelensky sa pwesto at lilimitahan ang hukbong sandatahan ng Ukraine, dahilan para i-reject ito ng Pangulo ng Russia. Sa kabila nito, nag-offer naman ang Russia ng 3 araw na tigil putukan bilang pagdiriwang ng Russia sa ika-80 anibersaryo ng pagtatapos ng ikalawang digmaang pandaigdig na gaganapin sa May 9, isang offer na hindi naman tinanggap din ni Volodymyr Zelensky. Dahil sa pag-atras ng US sa peace talks, nagpapatuloy ngayon ang pag-atake sa bawat panig. Sa isang drone attack na pinakawalan ng Russia sa Ukrainian city ng Kharkiv, umaabot sa 50 katao ang napaulat na sugatan. Gumanti naman ang Ukraine sa pamamagitan ng drone strike sa pantalan ng lungsod ng Nedrovsk sa Russia, kung saan hindi bababa sa 5 ang nasugatan. Ayon sa mga opisyal ng Ukraine, nagkaroon daw ng mga sunog sa lungsod ng Kharkiv habang nagaganap ang mga pag-atake ng Russia, na naging dahilan ng pagkasira ng ilang mga residential buildings, civilian infrastructures at mga sasakyan. Sa ulat ng mga local officials sa Ukraine, hindi daw bababa sa 10 Russian attack drones ang tumama sa maliit na bayan ng Walevki sa Ukraine noong madaling araw ng Sabado. Tinamaan din sa pag-atake ang isang shopping center, gusaling administratibo at ilang tirahan. Bilang ganti, naglabas ang Ukraine ng video sa social media na nagpapakita ng aktwal na drone attack nila sa isang gusali sa port city ng Nevrovsk sa Russia. Dahil sa pag-ataking ito ng Ukraine, idiniklara na ang state of emergency sa nasabing lugar matapos masugatan ang hindi bababa sa 5 katao, kabilang ang 2 bata. Kaugnay pa rin ng balitang ito, nag-iwan naman ng matinding banta si Ukrainian President Volodymyr Zelensky laban kay Russian President Vladimir Putin matapos ialok ni Putin ang 3 araw na ceasefire simula sa May 9 bilang paggunita ng Russia sa ika-80 anibersaryo ng pagtatapos ng ikalawang digmaang pandaigdig sa Moscow. Para kay Zelensky, ang offer ni Putin ay palabas lamang daw, at sinabi na wala siyang pananagutan kapag may nangyaring masama sa mga foreign dignitaries na dadalo sa victory parade sa Moscow. Kabilang sa mga dadalo ay sina Chinese President Xi Jinping at ilan pang mga pinuno ng ibang bansa. Hindi na nagbigay si Zelensky ng dagdag na impormasyon tungkol sa ibig niyang sabihin. Kasunod nito ay nagbabala rin ang European Union sa mga pinuno ng iba't ibang bansa na huwag nang pumunta sa nasabing okasyon. Nakikipag-ugnayan na ngayon ang media sa mga foreign ministers ng Russia at China hinggil sa mga sinabi ni Zelensky. Sa ilalim ng pamumuno ni Vladimir Putin, ang paggunita tuwing Mayo 9 sa pagtatalo ng Nazi Germany ay naging taunang selebrasyon para ipakita ang pagiging makabayan ng mga Ruso, na lalo pang naging mainit matapos salakayin ng Russia ang Ukraine. Karaniwang dumadalo sa okasyong ito ang mga pinuno ng mga bansa na dating bahagi ng Soviet Union at mga kaalyado ng Russia gaya ng China. Para sa ika-80 anibersaryo ngayong taon, nanawagan si Putin ng isang 3 araw na tigil putukan na tinanggihan ni Zelensky. At dahil sa mga sinabi ni Zelensky, lumulutang ngayon ang mga espekulasyon na may masamang gagawin ang Ukraine sa mismong araw ng selebrasyon. Matatandaan kasi na noong 1 linggo, sinabi ni Zelensky na nasa panganib daw ang gaganaping parada. Sa unay binaliwala ito ng Kremlin at sinabi pa ng spokesman na si Dmitry Peskov
Nataas noong manonood ang mga Ruso sa kanilang telebisyon ng nasabing parada. Pero lalong nangamba ang mga opisyal sa Moscow matapos sabihin ni Zelensky sa mga mamamahayag na mayroon daw mga bansa na hindi niya pinangalanan ang nagpahayag ng kanilang pagkabahala kapag nagpunta sila sa Moscow. At sinabi ni Zelensky na wala siyang pananagutan kapag may nangyaring masama sa kanila. Kabilang sa mga pinangangambahan ay mga plano umano ng panununog at pagpapasabog na kalaunan ay baka daw isisi sa Ukraine. Ayon naman kay dating Russian President Dmitry Medvedev, wala daw siyang alam na may humihingi ng proteksyon kay Zelensky. Pero kung sakali man daw na mangyari ang kinatatakutan sa May 9, hindi niya ginagarantiya kung sisikat pa ang araw sa Ukraine sa May 10. Bukod kay Xi Jinping, inaasahang dadalo rin ang mga pinuno mula sa mahigit 20 bansa. Kabilang ang mga kaalyado ni Putin tulad nina Alexander Lukashenko ng Belarus at Nicolas Maduro ng Venezuela. Kabilang din sa mga inimbitahan si Pangulong Alexander Vučić ng Serbia, isang bansang nagnanais na makapasok sa European Union. Sa ngayon, ang tanging leader mula sa EU na tumanggap ng imbitasyon ay si Prime Minister Robert Fico ng Slovakia. Kinumpirma naman ng Kremlin na hindi makakadalo si Prime Minister Narendra Modi ng India kahit pa pinalawak na ng India ang economic relationship nito sa Russia sa nakalipas na 3 taon. Ayon naman sa state media ng Russia, isang mataas na opisyal din mula sa Estados Unidos ang inaasahang dadalo at yan ay si Secretary of State Marco Rubio. Gayunman, sinabi ng US State Department na wala daw nakaplanong biyahe patungong Russia para sa naturang okasyon. Sa ibang balita, Israel, pinagbabantaan ngayon ang bansang Qatar. Inakusahan kahapon ni Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu ang bansang Qatar na pinaglalaroan daw nito ang magkabilang panig na ang tinutukoy ay ang ceasefire negotiations sa pagitan ng Israel at Hamas. Sa isang post sa social media platform na X, sinabi ni Netanyahu na panahon na para itigil ng Qatar ang pagiging doble kara nito. Ayon kay Netanyahu, ang Israel ay nakikipagdigma daw sa isang makatarungang laban gamit ang makatarungang pamamaraan. Dagdag pa rito, sinabi sa naturang account na pagkatapos ng mga karumal-dumal na pangyayari noong October 7, tinawag ni Prime Minister Netanyahu ang nagaganap na War of Redemption sa Gaza bilang digmaan sa pagitan ng sibilisasyon at barbarismo. Dagdag pa ni Netanyahu, panahon na para sa Qatar na tumigil sa paglalaro sa magkabilang panig gamit ang dobleng pananalita at pumili na lang kung panig ba ito sa sibilisasyon o sa barbarismo ng mga Hamas. Magwawagi daw ang Israel sa makatarungang digmaang ito sa pamamagitan ng makatarungang paraan. Ang mga salita ni Netanyahu ay bunsod umano ng mga ulat na hinihikayat daw ng Qatar ang mga Hamas na huwag tanggapin ang mga compromising conditions na iniaalok ng bansang Egypt at sa halip ay sinabihan daw ang mga rebelde na maghintay pa ng mas magagandang alok na papabor sa kanila. Sumagot naman ang tagapagsalita ng Foreign Ministry ng Qatar na si Majed Al-Ansari. Sa isang post sa social media, sinabi niya na malakas na tinututulan ng Qatar ang tinawag nilang panunulsol ng punong ministro ng Israel. Sa kabila ng mga pagsisikap ng mga negosyador mula sa Qatar at Egypt, wala daw sa dalawang panig ang nagpakita na handa silang bawasan ang mga demand nila at ayaw din nilang magkaroon ng pananagutan kapag nabigo ang pinaplanong kasunduan. Nais ng Israel na maibalik ang 59 na mga hostages na hawak pa rin ng Hamas sa Gaza. Kailangan din daw disarmahan ang mga rebelde at huwag na silang payagan na magkaroon pa ng puwang sa pamahalaan ng Gaza. Mga kondisyon na mariing tinatanggihan naman ng mga Hamas. Gusto ng mga Hamas na tapusin na ang gera at umalis na ang mga puwersang Israeli sa Gaza bilang kapalit ng mga hinihinging hostages. Dagdag pa rito, pinuna din ng Qatar ang sinabi ni Netanyahu na ang gera sa Gaza ay isang uri ng pagtatanggol sa sibilisasyon. Sa halip, itinulad niya si Netanyahu sa mga pinuno na ginagawang tama ang krimen laban sa mga inosenteng sibilyan.
Tinanong din niya kung ang mga nailigtas sa hostages ay nailigtas daw ba dahil sa gera o dahil sa negosasyon, na ayon sa Qatar ay hindi na nga tinutulungan, pinupuna pa ng Israel. Dagdag pa ni Al-Ansari, hirap na raw ang mga tao sa Gaza, kulang sa pagkain, sa gamot at tirahan. Ginagamit din daw ng Israel ang mga humanitarian aid para ipang-blackmail at puwersahin ang mga desisyong pampolitika. Hanggang dito ang ating mga balita. Regular naming binabasa ang inyong mga comment, kaya huwag mag-atubiling i-share ang inyong opinion sa mga napapanahong issue. Maraming salamat po sa inyong pakikinig.